Kung tunay na relihiyan, dahil ayon sa sura ninyo rito sa Quran, ang alam nyo at ang mga Israelita may covenant. Tama po ba? Ang Kristiyano at ang alam nyo may covenant. Tanong, kung tunay na relihiyan, anong sura naman mababasa sa Quran nyo na ang alam nyo at ang inyong mga uma at si Muhammad may kasunduan o covenant? Basahan mo ng sura. Sura! Ang Muslim maliligtas din pala eh. Kaya nga ito, yung mga Protestante at evangelical, tutol, bakit kayo mga Katoliko diniklara nyo maliligtas din mga Muslim? Oh, yung otoridad ng Katoliko, nagdeklara na, maliligtas din pala tayo. Ano pa tinitindig mo sa harapan ko? Matigas tayo talaga ulo ni Mento, kaya nga ayoko talaga kaya wala nang debate sa Katoliko at Muslim. Hindi nyo ba naalata? Puro dialogue na lang, puro about peace. Ha? So yun po, maraming salamat po sa inyo. Ganun pala, Melcho. Ano pa bang problema mo? Hello. Okay, yan po ang unang stand ng ating kabila sa Islam. Kung marabati po ninyo, i-summarize natin ng konti yung mga nilatag na presentasyon na sinasabi ng kabila sa side ng Islam na yung Islam ay tunay na reliyon. Dito po, naka-noted sa moderator. No? Meron sa rito reliyong tama, reliyon ni Abraham. Si Abraham ay totoong Muslim. Meron pinabagit dito sa Surah 319, no? Paluluwagin ang antitip sa Islam. Surah 5.3, Islam ay tunay na reliyon. Surah 385, maliban sa Islam, reject kay Allah. No? Then sa araw na paghukom, ang tunay na reliyon ay Islam. So yung last niya, yung katikisim ginamit niya, yung among the Muslim, sinabi ng book daw ng katikisim na maliligtas din yung Muslim. So 5 tanong po. Maganda ka ng tanong mo. Marami po kami referensya rito, pinapahiram ko rin po. Opo, manghiram din po kayo sa amin. Bukas po iyan. Okay ha? Kaya ko po hiniram, i-explain ko kasi amin yan. Okay. Unang tanong ito, kapatid. Sabi mo, itong Islam ang tunay na relihiyon. Kung tunay na relihiyan, dahil ayon sa sura ninyo rito sa Quran, ang alam nyo at ang mga Israelita may covenant. Tama po ba? Ang Kristiyano at ang alam nyo may covenant. Tanong, kung tunay na relihiyan, anong sura naman mababasa sa Quran nyo na ang alam nyo at ang inyong mga uma at si Muhammad may kasunduan o covenant? Basahan mo ng sura. Sura! Sura! Pwede mo na ako magbasa? Precious na bro, no? As moderator kasi gusto ko maging parehas ako. Noted lagi yung tanong niya kasagot, no? So, pakilinaw brother ng tanong mo dito. Unang tanong mo, pakilinaw ng tanong. Isusulat ko. Una kong tanong, premise. Ang alam nyo at ang Israelita may covenant ayon sa Quran. Tama po ba? Tapos, ang sura dyan rin nagpapatunay, ang inyong ala at Kristyanismo ay ang Kristiyano may covenant. Ano namang sura sa Quran na mababasa na ang inyong ala at si Muhammad at inyong mga uma ay may covenant? Pakibasa po sura na nagsasabi kung tunay yan, dapat may covenant yan. Basahan niyo po ako ng sura mismo sa loob ng Quran nyo. Anong sura sa Quran? Anong sura sa Quran na nagpapatunay na ang ala nyo, si Muhammad at ang mga uma ay may covenant? Basahan niyo po ako ng sura. Sandali. Alam niyo, ganito yan. Mr. Moderator, pwede akong mag-react ng konti bago ako sumagot. Meron siyang standard na ipinupukol sa atin. Ang tunay na reliyon daw, dapat may covenant. Yes, ayos sa Quran. Yun yung standard niya. Sa Quran niya po. Oo. Yun ang batayan niya. Mamaya, magtatanong ako sa kanya, saan mo naman atampot yun? Ngayon,
Mr. Moderator, pwede magbasa? Ganito, sandali. Hindi, dali lang. Ang tanong niya ba sa sura? Sagutin ko po. Okay. Opo. Anong sura? Sandali. Meron siyang binanggit eh. Sagutin ko muna. Yung covenant na binigay ni Allah sa tinatawag ng mga Nasrani. Kasi sabi niya may covenant sila. Hindi sabi ng Quran niyo. Opo. Sasagutin ko nga po. Nag-premise ka, di ba? Sasagutin ko muna. Binanggit siya, meron daw covenant sa Hudyo, meron daw covenant na sunduan ng Diyos, pati sa sinasabing Nasrani or mga Kristiyano. Pwede basahin ko muna? Ano yung covenant para sa inyo? Hindi, sumagot ka po. Opo. Ang tanong ko, sura po ha. Opo. Ang tanong ko po, anong Babasahin ka na anong sura? Dahil babasa muna po ako. Ang covenant po para sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano, nakalagay po yan sa chapter 5 verse 14. Basahin niyo po. Anong covenant yun para sa kanila? Basahin po natin yung Surah Al-Maida, chapter 5. Ulitin ko po muna kapatid bago ka magbasa. Anong sura sa Quran na nagpapatunay yung ala nyo at si Muhammad at inyong mga ay mayroong Opo, covenant? sandali lang po. Makinig muna po kayo. Opo. Ito po. And for those who call themselves Christian, we broke their covenant, but they have abandoned a good part of the message that was sent to them. So we planted amongst them enmity and hatred till the day of resurrection. Ano po yung covenant na binigay sa mga alagad o sa mga sumasampalataya kay Nabi Isa? Yung pagdating po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanilang inabandona. Ngayon, ano ngayon ang covenant? Kasunduan. Una-una, sandali. Ang una-una, ang nakalagay, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ang tanong ko po, kapatid, anong sura? Yung po kasunduan eh. Huwag kang sumamba maliban kay Allah. Kasunduan po yun kay Allah at kay Muhammad. Sabi sa Surah Yunus chapter 10, 106. Kasunduan po mababasa. Kasunduan po. Kasunduan. Ang sabi mo doon, wala tad'una min dunillah. Huwag kang manalangin kundi kay Allah. Kasunduan. May kasunduan po yun. Yun ang pinakamahalagang kasunduan. Sinagot ko na po. Yung kasunduan. Anong sura mababasa na ang ala nyo at si Muhammad at mga may kasunduan, letra por covenant, Chapter 47 po at saka chapter 10, Surah Yunus. Basahin po natin. Binasa ko na po. Basahin po natin kung may nakasulat bang kasunduan. Sinagot ko na po. Kapatid na natin, ibasa. Mr. Moderator, sinagot ko na po. Ibasa po natin. Sinagot ko na po. Ang sabi ko, ang kasunduan ng Diyos at ni Muhammad, huwag mong magtatambal maliban sa Ibasa po yung kasunduan ang hinahanap ko. Hindi po yung pagtatambal. Hindi ko po tinatanong yung pagtatambal. Sinagot ko na po. Kung ayaw niyo sagot ko, Yung kasunduan po yung tinatanong ko, hindi yung pagtatambal. Okay, moderator, ano? Kasi kanya-kanya side yan, no? Ito, i-clear ko lang, brother, no? Kasi sumasunod siya dun sa tanong nyo, yung Surah 47, tsaka Surah 10, ano? Chapter 10. Yung ibig nyo ba sabihin yung letra por letra na ito kasunduan ko sa inyo? Yun ba ibig mo sabihin na tanong? Yes, dahil babasa ako mamaya, yung Israel at saka yung ala nila may kasunduan. Yung Kristiyano at saka yung ala nyo may kasunduan. Kaya ngayon, basahan nyo ako, yung ala nyo at si Muhammad, ang nyo, may kasunduan. Letra por letra. Apo. Ganito yan. Binasa ko na po kanina yung kasunduan. Ang sabi po ng Diyos, huwag kang sasamba, huwag kang mananalangin, kundi sa akin lang. Yung po kasunduan. Kasunduan ba yun o hindi? Kasunduan. Utos po yan, utos. Iba po ang command. Hindi. Dali lang. Huwag kang mag-react. Brother, yun po alam sa akin. Brother, yun na po sagot niya. I-rebat mo lang mamaya. Ilan yung na-rebat, no? So, pangalawang tanong. Okay na yun. Wala. Pangalawang tanong. Sabi mo si Abraham ay Muslim. Babasa ako ng surah. Tapos doon ako magtatanong. Sabi mo kasi, oo naman, doon ako kukuha ng tanong. Kasi sabi niya, si Abraham daw Muslim. Dali po. Kinote ko yung Quran. Quran ng Siguro sabi. po ako magkukong. Hindi, dali po. Pwede ko basahin ulit. Hindi, okay lang po. Mamaya naman po magtatanong lang ako.
Ang sabi mo, Ano yung sabi nun? Quran po yung sabi. ang sabi ng Quran nyo, Basahin po natin ulit. hindi, wala pa ako tinatanong. Sige po. Di ba mo ako nagtatanong? Wala pa ako tinatanong, kapatid na Rashid. Sige po, sige. Mamaya ka bumasa. Sabi doon sa surah, surah to, Al-Baqarah 131. Sabi po rito, pagmasdan ng ang kanyang Panginoon ay nagwika sa kanya. Isuko mo, sabi kay Abraham yan, isuko mo ang iyong kalooban sa akin. Maging, hindi sinabi na Muslim siya, maging to be, sa English, maging Muslim. Ang tanong, nung hindi pa sumuko si Abraham bilang Muslim, ano po yung religion niya? Sabi niyo, ay Muslim. Pwede yung Mr. Moderator. Sandali. Hindi ba? Dahil ka lang. Yung tanong niya ito. Sasagot na ako. Nung hindi pa raw Nung hindi pa sumusuko si Abraham, dahil sabi mo kanina, ang relihiyon ni Abraham sa una pa Muslim. Sabi niya, isuko mo, maging Muslim ka. Nung hindi pa siya nagiging Muslim, ano po ang relihiyon ni Abraham? Yun po yung tanong ko. Sandali. Pwede sumagot. Alam niyo yung sagot? Mr. Moderator, pwede yung bang pakituloy lang po yung pagbasa? Ano sinabi ni Abraham? Ano basahin ito? Alin dito? Dali po, sandali. Sumasagot na ako eh. Dali lang po. Kaya ka na. Ang tanong ko po, nung hindi pa po siya Sandali. Dali bro. Sandali. Excuse me, no? Idaan niyo mo Ulitin ko. Bro, excuse me. Idaan natin sa Sumasagot na ako ngayon. Mamaya ka na. Ganito Dali lang, ha? Bro, excuse lang. Yung rule nito, magsasagot, yung rule nito, magtatanong. Nagbigay ng premise kasi may binasa siya. Then, sa binasa niya, nagtanong siya ron, nag-request naman yung sasagot na pwedeng basahin. So, basahin ng moderator. Ngayon! Sabi raw ng Diyos, maging Muslim ka. Sandali. Basahin ko, Anong sagot ni Abraham? basahin ko, bro, ha? Yung pula ba? Ulitin mo pagbasa. Pagmasdan ng ang kanyang Panginoon ay nagwika sa kanya. Isuko mo ang iyong kalooban sa akin. future. Maging isang Muslim. Future. Hindi Siya, Abraham ay nagsasabi, isinuko ko ang aking kalooban bilang isang Muslim sa Panginoon. Kapatid, ang tanong ko, nung hindi pa siya sumusuko, nung hindi pa siya nagiging Muslim, ano yung relihiyon niya? Yun ang sagutin mo. Ano dyan eh? Iwasan mo na mag-react para natin ang issue. Hindi namin yung issue. Kung tayo madalas na tama. Moderator game, hindi naman ang moderator eh. Ulitin natin ang basa kasi ito siya nagtanong sa pinasa. Ulitin natin kasi premise naman ang nagtatanong. Bigyan natin ang premise niya. Babasahin natin din ang nagtatanong siya ron sa binuli. Sige po. Sa 31, di ba? When his Lord said to him, submit. Nagsasabit siya dyan. Pero kaya ko kasi inihimay ng moderator eh. Alam mo, medyo malabo ng konti kasi ito, ano. When his Lord said to him, submit to be a Muslim. Ayan, Toby. No. Ano ba ito? IA ba yan? IA? Okay, ito, pati quotation babasahin ko. Relax ka lang. When his Lord said to him, open quotation, submit. Then may open parenthesis, i.e. It emphasizes. Tama, be a Muslim. Close parenthesis, then meron sa kasunod. He said, open quotation,
I have submitted. I have submitted. I have submitted myself. Then, meron open Yung po sa process as a Muslim. Mamaya ako napapaliwanag. Okay po, ang tanong ko po, to be, nakalagay to be. Sumagot na ako eh. Okay po, ang tanong ko po, Sumagot na ako. ang tanong ko po, kapatid, Kaya yung sagot ko, mamaya matutunan. nung hindi pa siya nagsasubmit, kasi to be, nung hindi pa siya nagsasubmit, ano po ang religion niya? Bro. Itaan niyo sa moderator para maging formal natin. Kapatid natin ha, sabar lang, huwag maingay kasi din nagsinig eh. Relax lang mga kapatid. Hindi yata nakakaintindi ng grammar itong kausap ko. Saglit na lang, hindi marinig niya. Oh, sumagot na ako, ayaw niya ng sagot ko. Sabi, sumuko ka, submit, tubi daw, tubi ng tubi, di ba? Bro, Ano sinabi niya, bro? Sumuko na po ako eh. I've submitted already. Na ako dati. Oh, ibig sabihin, past tense, nag-submit na siya. Yun ang sagot ko. Mr. Moderator, nato na po tayo sa sumuko. Nung hindi pa po siya sumusuko, dahil to be, ano po yung religion niya dito? Ano po yung religion niya dito? Babasa ko. Yung hindi pa po siya sumusuko, ano po yung religion niya dati? Ito. Sabi ho ni Abraham, sa moderator. yan ba yung sasagot niyo? Yan ang sagot ko. Kung may tutol ka, mamaya mo. Okay, ito na sagot ha. Ulitin natin. Mamatay ang oras. Sa mga audience po, medyo tahimik lang tayo. Medyo mahaba pa ito. Hindi matatapos pagka may masyadong So, ang tanong niya bro, ganito. No, sa ayun siya nabasa. Kung hindi man natagitan yung sagot, sumagot na lang po kayo para matapos natin. No? So, ito yung tanong niya. Nung di pa siya sumuko, ano ang reliyon niya? Pakisagot na po bro. Huwag mo parang dagdagan yun ang tanong mo. So, yung tanong niya, ulitin ko ha. Pangalawang tanong, nung hindi pa siya sumuko, ito kasi tanong niya. Tignan natin. Nung di pa siya sumuko, ano ang reliyon niya? Ito ko niya si Abraham. Sagot ko. Sa moderator, ito sagot ko. May mali siyang pagkaunawa. Hindi niya naunawaan yung binabasa niya. So yung alabas, yung kanya, hindi pa sumusuko si Abraham. Nakatiran pa eh. Panginoon, noon pa man, I already submitted myself. Okay, pangatlong question. Yung sagot dito, yung sagot ni brother, Pagkaunawa, mali pagkaunawa niya. Pinipilit niya, ano raw reliyon? Ngayon, ang sabi niya pa, Panginoon, noon pa man, Muslim na po ako. Submitted past tense. Tahimik na po tayo kasi noted na moderator yung sagot, no? Yung sagot ni, ang tanong ni brother, Ayaw mo, mamaya mo tutulan. bro, ang tanong ni brother Major, nung di pa siya sumuko, ano ang reliyon niya? Ang sagot sa kabila, hindi siya marunong umunawa. Okay, noted. So mamaya ilitan mo yan sa second stat mo. Tatang mamaya eh. Inote mo yan yung mga sagot na ganyan. So, pangatlong tanong. Wala namang nakasulat doon na noong pa man. Mamaya ka mag-react. Okay, pangatlong tanong. Dinadagdagan niyo yung kuran niyo. Submitted nga past tense eh. Bukod dyan sa inyong, internal reference na sabi nyo, Islam ang tunay na reliyon, si Allah ang nakasalitan. Meron pa po bang world history, encyclopedia, na nagpapatunay na ang Islam talaga ay tinayo ni Allah? Ano po bukod sa Quran, ano pong external reference sa encyclopedia, world history, o kung ano-ano pa mang libro na nagsasabi ang reliyon ni Allah ay tunay na Islam? Basahan niyo po ako. Kanina, meron po tayong mga encyclopedia. Alam mo sa Encyclopedia Britannica, pag tinanong niyo po doon, Islam, sinabi ko na to kay Paul, yung debate namin, Islam is the religion of Abraham. Ngayon,
Hindi ka pa ba kontento? Katikisim na binasa ko eh. Sabi ng katikisim ninyo, they, the Muslim, they adore the one true God, the God of Abraham, and also the promise of salvation. Tutol ka pala dito sa aklat ninyo katikisim. Okay, clear na yung tanong. Clear yung sagot. Gusto ko kasi bago tayo ulo. Pero po, Encyclopedia Britannica, Islam is the Abrahamic religion. Okay, clear na sagot. Kasi gusto ko clear bago tayo umabot sa pang-apat na tanong. Mamaya mo tutulan yung sagot. Yung pangatlo. Ang usapan natin, tanong, sagot. Hindi tututol ka mamaya sa ribatan. Yung iba tanong niya, bukod ba sa Quran? Meron ba bang ibang referensya na nagkapatunay? Mabasahin ko ulit. Islam ay totoo. Yung sagot niya, meron sa katekismo, meron sa, ano yung isa? Britannica? Sandali. Ito. Yung Britannica meron po. Sandali, Brad. Naninektikal ka eh. Kanina nga, Kristanismo, Katoliko, pinag-halo-halo mo eh. Okay bro, sagot bro. Alam mo ninyo, Islam, reliyon po yun. Ang yumayakap sa Islam, tinatawag na Muslim. Mamaya mo patunayan yan sa ribatan. Ito sa mundo. Ano raw ibang referensya? Ito, libro nila to, Catechism of the Catholic Church. Ang tigas talaga ng ulo nito, ayaw sumagot sa... The Church relationship with the Muslim. The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator. In the first place, alone, unang digit sa lahat, who are the Muslims? This profess to hold the faith of Abraham, and together with us, they adore the one merciful God, mankind's judge on the last day. Okay, ang tanong ko po, anong referensya na nagpapatunay? Ang tinukoy niya po, Muslim, ibig sabihin yun, mga tao yun, Muslim, mga tao. Ang tinatanong ko, anong referensya na nagpapatunay si Allah talaga ang tunay na founder niya? Hindi ko tinatanong yung Muslim dyan. Hindi po kami naniwala. Ito po dito natin para matapos yung matakbo tayo sa pangapat na tanong. Ulitin ko, no? Sagot na nga. Yung tanong nyo ganito, bukod ba sa Quran, meron pa ba ibang referensya na nagpapatunay na ang Islam ay tunay na reliyon? Meron sa... Yun na nga tanong mo yun eh. Ito na sagot niya. Meron siyang referensyong katikismo. So mamaya kung hindi ka kontento, i-rebat mo sa tayo si stand mo. Pangapat na tanong. Okay, nakawakamatay ka ng oras. Hindi masagot. Okay, pangapat na. Wala. Okay. Dahil si Allah ang nagtayo ng relihiyon, sabi mo, kailan po... Hindi po tinayo. Hindi tinayo. Tinayo kasi Papalitan ko, hindi pala tinayo. Kung hindi ang tinayo, kailan po ba yan? Technical yung sinasabi niya eh. Tagalog kasi ako eh. Tagalog din po ako. Opo. Yung itinayo kasi iba ang ano eh. Hindi po yan Yung itinayo, iba, pagkakaintindi, nakatumpa. Hindi ko pa tinatanong yung nakatumpa, kapatid ng Ustad. Ang tinatanong ko, sabi nyo, ang tunay na reliyon ni Allah ay Islam, di ba? Dahil dyan ang tunay na reliyon, dapat may founder yan. Tama po ba? Hindi po. Sa inyo may founder. Wala founder. Okay. Pag sinabi mo founder, sa tao yun. Okay, kapatid. Eto pa. Okay. Sabi mo, kapatid, tanong. Kapatid, pang-apat na tanong. Sa Biblia namin, may Kristiyanong tinutukoy. Sa Quran ninyo, hindi po, marami po yan sa Living Bible. Opo, at tanong, Paraphrase. opo, okay, mamaya niyo po ako tanongin dyan, okay. Tanong, bakit po sa inyong Quran tinutukoy ang Kristiyano at Islam? Bakit po sa Biblia namin mga Kristiyano hindi po tinutukoy ang reliyong Islam ni Allah? Pakisagot po. Dalawa kasi tanong ko, Brad eh. Paki-generalize. Specific yung tanong, bro, para ang sagot specific din, no? Again, moderator ako, tigit na ako lagi. Gusto ko malinaw yung tanong, malinaw yung sagot. So, pakiulit ng saktong tanong. Tanong po, sa Quran ninyo,
nabanggit ang Kristiyano at Islam. Bakit po sa Biblia namin, ni isang sitas, wala pong nagpapatunay ron na ang tunay na reliyon ni Allah ay Islam? Pakisagot po. Okay, bakit daw sa Biblia na hindi isang sitas, walang binabanggit tungkol kay Allah doon? Gusto niya kasi sasagutin niya sa Bible niya. Okay, sagot po. Alam mo, yung Islam kasi Arabic yun eh. Sandali. Arabic talaga, brother. Ikaw din, ginagamit mo. No longer nga, hindi mo maintindihan. Mataki mo ginagamin ng Bible ng protestante. Mamaya lagot ka sa akin, tinan mo. Ha? Okay, okay, konting... Yung Living Bible, hindi sa inyo yan. Sa protestante yan. Hindi daw nabanggit dito ko na. Hindi. Meron. Pinpintayin mo lang. So, basa. Tinan mo ha. Sagutin na. Pakinggan nyo. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa iyong Panginoon, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo ang iyong paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa. Isuko mo ang iyong sarili. Katulad din ang sinabi ni Kristo, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi yaong sumusunod, sumusuko sa kagustuhan ng Diyos. Yun po, Islam. Ang tanong doon, bakit po sa Quran nyo tinutukoy yung Kristiyano at Islam? Bakit po tinutukoy ang Kristiyano? Amen. Bakit doon sa hindi tinutukoy kahit isa yung reliyong Islam ni Allah? Sandali. Alam mo ganito yan? Bakit daw tinutukoy ang mga Hudyo, pati sama natin Kristiyano? Actually nakalagay sa Quran, kung talagang susuriin mo, dinastate lang ng Kristiyano yun, pero Nasrani talagang nakalagay doon. Mamaya papaliwanag ko ano ibig sabihin ng Nasrani. Bakit tinukoy sa Quran? Kasi nga, ang huling sugo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natural, huling sugo siya ng mga anong kitab, ng mga sinaunang panahon, ng mga sumunod kay Moises, sumunod kay Jesus, na tinatawag na anong kitab, kaya ho nabanggit sa Quran. Wala namang mystery doon eh. Okay, clear na. Panglimang tanong, bro. Panglimang tanong. Kakounter na lang natin sa ribat mamaya kung ano yung sagot niya mali. Okay, i-counter nyo, ha? Okay so, na panglimang tanong na. Okay na po. Sige po. Anuhin na natin. Sabi mo po, maliban sa Muslim, nire-reject daw ng Allah ang ibang relihiyon. Kung nire-reject po itong relihiyong Kristiyano, bakit po nakasulat ito sa Quran nyo? Dapat tinanggal to ni Allah. Sandali. Okay, ulitin natin yung panglimang tanong niya para malinaw guys. Noted. Lari lang tayo, no? Yung mga crowd, no? So, ito premise niya. Sandali. Mr. Moderator, sasagot niyo ba? I-premise niyo muna kasi para mag-clear yung tanong niya. Nagkaroon siya ng premise kasi may pinayag kayo kanina na ito, no? May pinayag kayo na Sige po, ganito. sa Surah 385, no? Hindi po yung tanong niya kanina. Hindi, dito sa premise eh. Premise na rito, yung tanong sa rito. Sabi niyo kanina, sa nabanggit niyo sa Surah 385, maliban sa Islam, yung ibang religion ay ma-reject. So, ito tanong niya, no? No? Ano, pag-ulitin na ng bro, kasi hindi ulitin mo yung tanong, kasi may premise ka lang eh. Ulitin mo yung Ito kasi sinabi niya, maliban sa Muslim na Islam na religion, nire-reject na daw ni Allah yon. Kung nire-reject ni Allah ang Kristyanismong relihiyon ayon sa Quran nyo, bakit nakasulat? Nire-reject pala. Yun ang tanong mo at ipaliwanag mo. Kung nire-reject ang Kristyanismo, bakit tinutukoy yan sa Quran nyo? Ipaliwanag mo. Sandali. Paliwanag. Sasagot na ako ha. Paliwanag. Sasagot na ako. Pwede timing ka lang. Lumalabas, porket binanggit, ligtas na. Hindi naman ganun eh. Halimbawa, yung pag-ano, binanggit sa Quran, ligtas ba yun? Hindi. O pagbigyan natin siya, bakit pinabanggit ang Kristiyano? Oo, Melchor, binanggit talaga Kristiyano. Pero ano ang sabi? Mr. Moderator, pwede mo
mo pang basahin ninyo sa Tagalog? Pwede ba? Pwede. Anong sabi ni Allah sa mga Hudyo at Kristiyano? Surah Timing na, chapter 98, verse 6. Ito na po. Ito na sagot. Oh, okay, ako basa. Hindi mo na. Moderator, huwag ka mangialam. Sura. Inot ko muna. Sura ko. Alam tayo hindi nagbabasa ng Quran si Ibeto. Akala niya, bakit pinanggit ng Kristiyano, ligtas na? Ganun ba sabi? Makibasa, Mr. Moderator. At totohanan, Huwag ka magsagot. sila na hindi sumasampalataya sa reliyong Islam. Lipon ng angkan ng kasulatan. Sino yun? Mga Hudyo at Kristiyano. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.